Panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap na ang alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Martes. Huling araw sa buwan po ng June 2026 mga kasama, Friday, Tuesday at 30 sa buwan ng June 2026. Kumusta mga kasama? Kami po'y umaasa na nasa mais kang kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong radyoman. Sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City. Sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Dahil kagabi, kahapon ng hapon na malakas ang ulan. Basang-basa ang ating kapaligiran pero ang ating mga farmers nagpapasalamat sa ulan dahil sa sinasabing El Nino nating nararanasan pero may ganitong malakas na buhos ng ulan. Ating partner this morning sa kabilang silid si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Bagong barangay chairman ng Poblacion 9 formal nang umupo kahapon dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. City Councilor Jonas Muhammad tanggap ang pag-upo ng bagong barangay chairman ng Poblacion 9 matapos na mapalitan ng kanyang tatay bilang chairman. Una sa lahat, headlines. City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw nilinaw ang totoong kanilang crowd estimate noong nakalipas na June 25 rally sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Buong Cotabato City na sa orange alert sa paghahanda sa unang BARM parliamentary election dito sa Rion. Una sa lahat, headlines. Samantala, Chief Minister Abdurrahman Makakuwa, hinikayat ang ulama na maging neutral sa kasalukuyang sitwasyon ng politika dito sa Bangsamoro. Una sa lahat, headlines. Isang bahay tinupok ng apoy sa bahagi ng Dato de Sinswat. Una sa lahat, headlines. Municipal Peace and Order Council meeting isinagawa naman kahapon sa bayan ng Dos. Una sa lahat, headlines. Mahigit na 10 oras sa Saturday ito pero tayo po nagtaka dahil bakit Saturday hindi Sunday.
Itong mahaba-habang brownout natin pong maranasan sa Cotabato Light o dito sa area ng Colite. Una sa lahat, headlines. Mga kaso ng HIV sa Cotabato Province patuloy na nadadagdagan. Una sa lahat, headlines. Proseso ng pagpili ng NMIP representative sa Farm Parliament dumaan sa tradisyonal na pamamaraan. Una sa lahat, headlines. Mahigit sa 200 judges ng Buhayan na Shakul Quran dumalo sa seminar sa Datopiang. Una sa lahat, headlines. Sa balitang nasyonal, mga paaralan hinimok ng PNP na i-koordina ang off-campus activities. Una sa lahat, headlines. Pagtanggi ng China na kilalanin ng 2026 sa Arbitral Award, malinaw na pagpapakita ng kawalan ng sinseridad ayon sa DND. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, Israel. Itong Iran at USA nagsabi na tigil putukan muna. Pansamantalang ititigil itong mga pagpapalipad ng kanilang missile. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating unang radyo ng balita. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.10 FM. Mapita sa Kanalangon saan malamig na umaga dahil sa mabasa at malakas na ulan na ating naranasan kahapon. Good morning sa mga nagkakape sa sandaling ito. Ano yung kape? Anas ba? O itong Muscleman Strong Coffee? O Miracle Coffee? Sa gabi lang yan. Good morning sa ating mga tendero-tendera ng gulay at karne sa bagay ng Mega Market. Kumusta po inyong pagtinda sa mga sandaling ito? Maputik ba? Diyan sa bagay po ng Bagsakan area, sa cafeteria dyan na nagkakape. Si Babo, si Bapa, good morning. May kasamang pandesal, may kasamang bibingka, puto at kumukunsi at dudul. Masarap po yan mga kasama sa mga driver na sweet lover. Awang super yung biyahe, Village Super. Sa mga bus driver natin na maagang umalis para sa first trip kanina pang alas 12 ng ating gabi. Biyahing Davao, Jensan, Cagayan, Osamis, Dipolog, Zamboanga. Ingat sa pagmamaneho. Dahil marami pong buhayin nyo pong dala-dala kahapon dyan sa bagay ng Kumbal. Isang bus na naglihab, yung mga pasahero nagsipagtalunan sa bintana ng bus. Dahil umusok, nasuffocate yung mga pasahero. Ito'y Davao Shuttle Bus kahapon. Kaya ingat po magdasal para nang sa ganun di po magkaroon ng ganung aberya. Mahirap po na magkaroon po ng masunog yung bus dahil napakarami pong buhay. Mga 53 yung capacity po ng bus. Sa ating mga Facebook page viewer, good morning kay Nancy Sabado Blanca Rimonde, kay Dato Tuguto, kay Beth Suaga Bla, kay Violet Ningas Kapantuan, kay Sally Abdul Karim, kay Father Elmar Cortal. Kumusta Pads? Diyan sa Nuro Upi. Sa Maguindanao del Norte, kay Seba Leo Salvador. Good morning kay Jahed Lagyalam. Sa Nabundas, good morning kay Arlinas. Sa area ng Labungan at kay LJ Landau, kay Evelyn Pontanilla. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Tinupok po ng apoy ang isang tahanan na sa bagay po ng Dato din ng Sinswat sa barangay Lower Capiton sa nasabing bayan na kahapon ng madaling araw. Ito po ay pag-aari ni Ginang Noralin Tangao, 28 anyos. Bagamat di pa natukoy ang pinagmulan ng sunog ay wala umanong naisalbang kagamitan. Ang biktima maliban lamang sa kanilang suot sa naganap na sunog. Sa kabila nito ay wala namang naitalang sugatan o nasawi sa sunog na mabilis namang kumalat dahil sa yari sa light materials.
Kahapon ng umaga ay kagad namang tinungo ng mga barangay officials ng BLGU Lower Cavite ang naturang o kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at kagad na nagbigay ng paunang tulong sa mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni DOS sa Mayor Dato Baba Abbas. Unang radyo, unang balita. Alas 5:10 na po ng umaga ating oras mga kasama sa iba pang balita. Eto, sa mga taga Cotabato City ngayong weekend ngayong Saturday, hindi po Sunday dahil baka malito kayo. Baka yung inyo pong ma-reserve sa inyo pong mga pupuntang resort ay Sunday. Saturday po mga kasama ngayong July 4 o ng Saturday. Nakatakdang makaranas ng mahigit 10 oras na pagkawalan ng supply ng kuryente ang buong franchise ng Cotabato at ilang lugar sa Maguindanao del Norte. Ayon na sa National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP, batay sa inilabas na anunsyo, magsisimula ang power interruption alas 7 ng umaga at inaasang magtatagal hanggang alas 6 ng gabi. Grabe naman, ang haba buong araw na makakapekto sa buong service area po ng Colite. Ayon sa NGCP, sasagawa ang pansamantalang shutdown ng Sultan Kudarat Dato Saudi Ampatuan na 69 kV line upang magsagawa po ng naka-schedule na maintenance at pagkukumpuni sa linya. Ba't di gawing Sunday ito para nang sa ganun maganda? Sisikapin naman ng ahensya na maibalik ang supply ng kuryente sa loob ng madaling panahon o ayon sa itinakdang oras ng operasyon. Unang radyo, unang balita. Alas 5:10 na po ng umaga mga kasama ating oras sa iba pang balita. Dito sa Cotabato City mga kasama, na kung sana'y marami pong mga nagpalabas ng figure sa crowd estimate na nakalipas na June 25 rally dito sa baba ng aming himpilan sa Governor Gutierrez Avenue. Pero kahapon nagsalita ang City PNP Director na si Police Colonel Jibin Bungkayaw at kanyang nilinaw na umabot lamang daw sa 30 to 35,000 ang bilang ng mga taong dumalo noong nakalipas na June 25 na rally dito sa kaban ng Governor Gutierrez Avenue. Ayon pa kay Bungkayaw, nasa 50 to 52,000 ang kapasidad ng buong stretch ng Governor Gutierrez Avenue kung dikit-dikit ang mga tao. Ngunit base pa rin sa kanilang drone na video, ay hindi naman daw masyadong nagkadikita ng mga crowd, kaya nasa 30 to 35 lamang ang kanilang bilang na malayo sa mga unang mga inilabas na bilang na umabot sa kalahating milyong katao. Anya hindi nila sinali ang bilang ng mga tao sa ibang kalsada dahil hindi naman raw ito kasama sa venue ng pinagtausan ng naturang peace rally. Umapila din si Bungkayaw sa mga organizer ng mga peace rally na kung pwedeng iwasan ang mga character assassination at pambabato ng itlog sa isang larawan dahil hindi raw ito nakakabuti sa isang individual na hinusgahan kaagad. Unang radyo, unang balita. Kami sa kapulisan ko ay hindi natin talaga mabilang ang nagrarally dyan exactly. Kaya nga estimate ang tawag po dyan. I-estimate lang po natin kung ilan yung nandun talaga sa vicinity ng Gobernador Gutierrez at nasa gayon ay makapagbigay tayo ng exact na estimate doon. Base dyan sa scientific explanation natin, scientific research natin dyan sa buong Gobernador Gutierrez, kung ikwenta natin yung number ng kabaan ng Gobernador Gutierrez at kung dikit-dikit yung mga tao na dyan, ay aabot yan siya ng 50,000 to 52,000 kung dikit-dikit talaga yung area na yan sa Gobernador Gutierrez. At base doon sa experience natin at base doon sa last na previous rally, itong sinasabi natin na previous rally, ay nakikita natin doon sa assessment ng mga tao natin, assessment ng assessment ng ating drone. May drone taxi tayo na nakatingin dyan sa kahabaan. Hindi masyado siya, nakikita natin na hindi masyado dikit-dikit as in. So, ang estimate namin yan nasa 30 to 35,000 ang estimate namin dyan. Hindi natin binibilang dyan yung dito din sa kahabaan ng Gonzalo Javier, dito sa kahabaan ng
Sinswat Avenue, dito banda sa may CRMC area, marami pong mga tao din dyan at maraming mga sasakyan. In fact, nakakos siya ng traffic. So, as far as the law enforcement, the PNP is concerned, hindi natin bilangin doon kasi unang-una hindi man yun doon sa rally talaga, actual na rally. So, as far as the PNP is concerned, estimates namin nasa 30 to 35,000. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, na sa orange category ang buong Cotabato City dito sa papalapit na first parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ito ang inihayag ni City PNP Director Police Colonel GB Nabungkayaw sa paghahanda nila sa naturang halalan, kung saan inihayag nito noong araw ng Saturday. Nagkaroon po ng mock election o simulation exercise ng COMELEC na pinanguna ni Chairman Attorney Erwin George Garcia, kung saan nagkaroon po ng paghahanda kung talagang gaano kabilis ang gagawing halalan at kung magkakaroon ba o hindi ba magkaroon ng aberya sa mga gagamiting automated counting machine at yung transmission ng mga resulta ng boto from precinct patungo sa city server hanggang dito sa Manila na server. So far, naging maayos naman ang naturang mock election noong weekend. Anya, ongoing pa ang kanilang assessment para sa tatlong distrito ng Cotabato City kung saan ito mapabilang kung red o orange. So far, orange category ang tatlo. At sa June o July 16 gagawin o ang mag-umpisa na rin po yung COMELEC Ganban, itong election period, mga kasama. Unang radyo, unang balita. Sana yung election period this coming July 16, 2026. So, mag-umpisa na yung gun ban, mag-umpisa na yung mga checkpoint operations natin, mag-umpisa na yung mga preparation natin, mag-campaign period ng kampanya ng mga kandidato, regional man or district representatives. Actually, meron din tayong simulation exercise or mock election. Ginaganap mock election yung kahapon. Nung doon sa may area ng CCI at saka yung sa Kalangalang area, tinisting ng COMELEC kung anong yung proseso doon sa election. Tapos yung mga preparations natin sa mga augmentation ng mga personnel. Tapos yung validation natin doon sa election areas of concern dito sa Cotabato City. Tapos yung mga possible natin na mga activities na ihikayat natin yung stakeholders natin na suportahan ng isang mapayapa at maayos na eleksyon sa Cotabato City. Anong barangay? Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas, sa next mo ay ganap ng alas 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Atin na po ang itong ngayon, mga kasama. Report natin, mga kasamang radyoman, na kumala po ng balita. Ating unang dakwan sa radyoman.webs dahil sa Cotabato City kahapon, abay, formal na po ang umupo bilang bagong chairman ng Poblasyon 9. Itong Pers Kagawad po nila. Ating dakwan sa detalye sa radyoman.webs abang DXMY. Tatak RMN Report. Formal nang nanungkulan bilang punong barangay ng Poblasyon 9, Cotabato City kahapon si First Kagawad Aminuddin Giamad matapos umanong manumpa noong Biyernes sa June 26 kay Ministry of the Interior and Local Government, Minister Jordan Bayam. Ayon sa batas, dahil nanalo si Kapitan Jonas Muhammad bilang konsihal sa syudad nitong nakarang halalan, kinakailangan nitong i-turn over ang pwesto kay Giamad na siya ring unang kagawad ng barangay, subalit may kasunduang naganap na hindi na idinitalye sa publiko. Samantala sa pagharap ni Councilor Muhammad sa DXMY, welcome sa kanya at inaasahan na maaksyonan ni Kapitan Giamad ang mga suliraning kinakaharap ng mga residente at maayos na pagseserbisyo sa barangay. Binigyang linaw ni Councilor Jonas na wala siyang sama ng loob sa pagpalit ni Giamad sa kanyang ama na si Muhammad Ali Muhammad bilang chairman dahil magkakamag-anak naman anya ito at madaling nakakapag-ayos. Bukod dito, nilinaw rin ni Councilor Jonas na may mga dahilan ng pagbabago sa barangay kabilang ang pagtatalaga sa kanyang ama base na
na rin sa mga napagkasunduan noon na bago pa ito tumakbo bilang konsehal sa lungsod. Maigpit nitong pinaalalahanan ng kanyang mga taga-suporta na maging mainahon sa lahat ng pagkakataon upang mapanatili ang kaayusan sa buong barangay. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Maneps Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat na Tuweb sa balitang yan na samantala. Lalaking tulak ng droga timbog sa Kinapawan na City. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Dinampot ng mga pulis ang isang lalaking sangkot naman sa pagbebenta ng ilegal na droga sa inilunsad na drug bypass operation sa Purok 4 ng Barangay Manungol, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilalang sospek na si Ales John, 27 anyos, residente ng Barangay Sadupin ng lungsod at kabilang umano sa mga high-value target ng Kidapawan City Police Office. Sa operasyon, nakumpiska ang 13 pakete ng pinaginalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 63,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang naarestong suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sukran Dato Jul sa balitang yan na samantala kaunahang Shashakul o Saikul Kira Seminar isinagawa naman dito sa Maguindanao del Sur kahapon. Sa detalye sa Radyoman da Maestro Rahiban Sao. DXMY, Tatak RMN Report. Mismong si Maguindanao del Sur Provincial Board Member Forester Kahal Dagalhads ang nagsilbing sponsor sa isinagawang seminar para sa mga judges ng Bayan Province MLA Political Committee ng Saikul Kura sa bayan ng Datopian sa Maguindanao del Sur kahapon. Mahigit 200 judges mula sa 12 bayan na sakop ng Bayan Province ang lumahok sa naturang aktibidad na naglalayong palalayin pa ang kanilang kaalaman at kahandaan sa mga darating na kompetisyon. Sa panayam, binigyan din ni Board Member Kadag ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at pagsuporta sa pagsusulong ng pag-aaral ng tamang pagbigkas sa banal na Quran. Na samay na kiroma ko ito tigongin na kanigangan naka so order 200 na nahidjugla dati ko arumpon sana umanan daw po. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Dakwa naman natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Sinasabing MSSD MILG pinalakas ang kahandaan ng Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ng mga LGUs para sa devolution. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY, Tatak RMN Report. Pinalakas ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM sa pakikipagtulungan ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG ang kahandaan ng Local Government Units o LGUs ng Maguindanao del Norte at Special Geographic Area o SGA para sa devolution ng Social Welfare Services sa pamamagitan ng Bangsamoro Local Chief Executives Forum on the Devolution of Social Welfare Services. Dinaluhan ng local chief executives at iba pang opisyal ng Maguindanao del Norte at SGA ang forum kung saan tinalakay ang legal na batayan ng devolution, implementation timeline at ang papel ng LGUs sa paghahatid ng mas epesyente at mas responsive na social welfare and development services. Layunin ng devolution na mas mailapit ang social services sa mga constituent at mas maging responsive ang paghahatid ng social welfare services sa pamamagitan ng local governments ayon kay MSSD Director General Muhammad Muqtadir Estrella. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa ating Facebook page. Kay Kaka Riam O, good morning from Data Saudi Ampatuan sa Magsur. Kay Sinbay Adam ng Tacorong City, good morning DXMY. Kay Noraida Dungon na sa Nunguan na Pikit, North Pikit.
SGA at kay ate mo, good morning daw. Pa-shoutout kay Jongjong Cameros at kay Bapa Jing Cameros. Diyan sa barangay Pagunayan sa Amay Manabilang, Lanao Sur. Kay Tweet Monde, good morning sa kay Blag. At kay Bayan Makol Sumitibang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok May Alabi sa Dato Balabaran. Good morning po sa inyo. Oras mo natin mga kasama, ganap ng alas 5:20. 5 na po ng umaga, tayo po ay humigop muna ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at mayroong magagandang mga babae. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naisip-on, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to 3 ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, uy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon
magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. O radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Sa Espanyol oras pa natin ganap ng 5:31 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap na inyo pong Radyo Man ngayong Tuesday. Payday Tuesday mga kasama. 30 na po sa buwan ng June. Abay, bukas, July 1 na po mga kasama. Napakabilis ng panahon, parang kailan lang. Araw ng Cotabato City ngayon po ay buwan na po ng July, bukas. Napakabilis talaga ng panahon mga kasama. Malapit na rin ang election dito sa farm at dito sa barangay. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Sultan Kudarat Administrator Sultan Banjo Mampun Alhaj. Kumusta admin? Itong idol ko, admin na, chairman pa. Diyan sa bahagi po ng Sultan Kudarat, kasamang nakikinig ang kanyang may bahay, si Bay Mondelin. Mastura Mampon, good morning ma'am. At kay City Administrator Absa Mitimbang, good morning dyan sa Lugay-Lugay. Kay Kuya Dats Aragasis of RH9 dito sa Cotabato City, good morning. Kay Mine Masukat Akan. Pabati sa Taguig Grand Mosque sa kanyang may bahay na si Hadja Minda Nurhain na Pikaakan na Sukran. At kay Dara Uyaw, good morning sa Metro Maynila. Sa Team Talipapa, good morning kay Sarge Wanday. Kay Kuya Rigor at kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning. Kay Ma'am, by Ma'ams Malaw sa San Pablo Village sa Cotabato City. Dumako tayo sa karagdagang detalye pa rin po nating mga balita, mga kasama. Hinikayat ni Barma Chief Minister Abdropa Samigambar makakuha ang grupo ng mga ulama sa Bangsamoro na maging neutral sa kasalukuyang sitwasyon ng politika sa Rio ng Bangsamoro. Binigyan din ni Chief Minister makakuha na kung sakasakali man na ang mga ulama ay magbibigay ng kanilang personal na pahayag o opinyon ay mas maging mainam na maging neutral ito at iwasang makapabor sa alinmang partido ang kanilang ilalabas na pahayag. Dagdag pa ni Chief Minister makakuha na mas mainam na ang mga ulama ay iwasang makilawak sa anumang usapang politika at mas mainam na tumutok na lamang sa issue o ang mga ito sa kanilang tungkulin para sa pagpapalakas ng reliyong Islam at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat Muslim. Binigyan din ng punong ministro na hindi dapat masangkot sa politika ang mga ulama upang mapanatila mga ito ang kanilang tiwala ng mga mamamayan at upang hindi makaapekto ang kanilang dawa. Unang radyo, unang balita. Tiyali ko na mga ulama respected ang mga ulama. Yan nilang bitira sa raki. Naramban Amerika isugot ka na ang buli-buli kami ang mga ulama ka posisyoning kami rin sa ganggulan niya kaya nagkasipatami. Irangon na accusation na niya sir ka
na tanan nanda dadan besisin ko kana tanan banarabitiara. Nayama piatigin kaginagkakonsensya kaya sa maya sa may kami dalo sa bantang kagakonsensya kami ka mga ulama kami. Nanangniya ko tigo waya niya ko namo sa mga pilagay kasot sa nga do kapadian na inimbitire ko yung mga ulama ba niya amikbitire sa kasertans so nabunan no suggestion na napasugo ako sa tigo yaraki niya dalawang kurong kay sa ulama niya bay si Ustaz Nurul Ulama tigo gumaya tanoy may ka mapaliw ka no sa opinion na pagitong wabunar iya opinion amakariyo na opinion apagirtangged da katampilan no tigo kagina tigo Amerika yano pa yun ang opinion imana katampilan na kuno nagele no rin tigo iganggulo ito sa maya nduma point si ulama niya amigasra-sra kasi sekretary niyo sa Zaramat si Swebo nando kami niya makatampilan niya sa Barma na ibragid din sa kanisa ang nakadupangan. Taman sa pimbityaran kani Suebe, si pimbityaran sa kanini kanarangon na kanamapya. Ulama migasra-sra ka number 1 na nagasaligan niyo sa Zaramat. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, pinasalamatan ni New Poblacion 9 Chairman Mino Giamad ang MILG BARM at ang si Chief Minister Abdurrahman Makakuwa at si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, si Vice Mayor Joel Manag sa kanilang naging tulong para siya po ay maupo bilang punong barangay ng Poblacion 9. Siya yung first barangay kagawad ng naturang barangay. Siya po ay nagpasalamat din po sa kanyang tiyuhin na si former appointed chairman Muhammad Ali Muhammad at kanyang pinsan na si Councilor Jonas Muhammad sa kanyang pag-assume bilang chairman ng Poblacion 9. Unang radyo, unang balita. Ako po ay nagpapasalamat unang-una po sa kaya ating sa Lucas Conan, Bapakagi, Sukra na Banal, Kaka Conan, Councilor Apapadaya na Cotabato City, dasal ako, tabi na si Councilor Jonas Muhammad. Kakak ko, inshallah, nagjuko supura ko salka. Damat dalu ko salka. So, mayor tanong sa lungsod ng Cotabato, walang iba kundi Mayor Bruce Matabalaw. And then sa ating Vice Mayor na napaka aktibo dito sa lungsod, walang iba kundi si Vice Mayor Sultan Joel Madag. Unang radyo, unang balita. Samantala, iniyaga ni Councilor Jonas Muhammad na welcome para sa kanya ang pag-assume ni Kagawad Aminuddin Mino Giamad bilang kapitan ngayon ng Poblacion 9. Ayon pa kay Councilor Muhammad, karapatan ni Giamad na ipaglaban kung ano man ang nakikita nitong paraan na meron para sa kanya dahil siya naman ang nagunang konsihal sa Poblacion 9. Minister Unang radyo, unang balita. Nakaupo na rin si Kagawad Mino kahit papano. Alhamdulillah, no? Matagumpay na naging punong barangay sa aming barangay. Actually, yung tiwala bilang servant, no, public servant ay okay naman, no? At ma-action naman. Ang hindi lang natin alam yung mga tao na hindi natin alam kung makipag-cooperate ba yung mga tao. Kung may masamang loob, no, wala tayong magawa kasi powerful sila ngayon, no, wala kaming magawa. Sa totoo lang, sinabi ko naman din kay Kagawad Mino na wala kaming magawa, no, kung ipagpilitan mong uupo ka bilang punong barangay. Pero maitanong ko lang sa iyo, Kagawad Mino, kung ano yung napag-usapan natin before ka tumakbo ng kagawad. Kasi ang sabi niya sa akin noon, Kakakap,
baka pwede papanalunin mo ko bilang kagawad kasi pangarap ko yun, maging barangay official. At yun, sinabi niya na kung ano man yung desisyon mo, susunod ako at hindi talaga ako maghihimasok sa pagka-barangay chairman. Hindi ko kayo guguluhin sa pagka-barangay chairman. Kung ano yung desisyon mo, doon ako. So ngayon, nung nanalo po ako, no, nung konsihal, ay tinanong ko po sa kanyang si kakapwalad ng kapitan ng former barangay captain ng Poblasyon 2 ng Parang, na sabi niya sa akin, sinabi ko kay kapwalad, wala akong magawa kung ipagpilitan ni Mino kasi karapatan niya yun, kasi siya naman ang force kagawad. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, sinagawa naman kahapon ang Municipal Peace and Order Council meeting sa bayan ng Dato din Sinsuat, na pinangunahan po ni Mayor Abdul Bain Baba Abbas at ni Vice Mayor Dato Bob Stila Sinsuat. Dumalo rin ang mga municipal councilor at ang mga barangay chairman, PNP, AFP at iba pang mga line agencies. Kasunod ng pulong ay nagbigay naman ng magkawala na pahayag ang dalawa na si Mayor Baba Abbas at Vice Mayor Bob Steele hinggil sa napagkasanduan at mga hakbang na gagawin para mapanatiling mapayapa ang bayan po ng Dato din Sinsuat. Unang radyo, unang balita. Ng program natin, natunayan na advice, lahat ng kuntinangan ko lang sa mga member ng SB at saka yung mga komitan. So, lahat ng mga concerned agency at itinita. So, ito, masaya kami. Natunayan na nga, bayan kami ng Vice Mayor. Kasi, itong Vice Mayor ko kasi, mabayin, ako pa, Ate Boy. So, dahil pamag-include yan, malaman na wala po sa pagmamagitan namin. Lalo na sa ngalan ng politics, hindi kami mag-aaway. Unang radyo, unang balita. Samantala, nagbigay naman ng kanyang pahayag ang ABC President ng naturang bayan na si ABC President by Ivy Rose Sinsuat, na kung saan siya po yung nagbigay ng pahayag regarding po dito sa usapin ng problema ng illegal na droga, na kung saan ay kanya pong sinabi na kailangan magpapatuloy at pagpapalakas ng kampanya laban na sa illegal na droga upang tuloy na itong matuldukan sa mga komunidad. Hinikayat niya ang pagkakaisa ng mga chairman o mga barangay chairman at iba pa mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dito sa mga barangay ng Dato din Sinsuat. Unang radyo, unang balita. LGU staff, barangay officials, lahat po ng mga kasamahan. Low moral yung ating mga drug surrenderies. Marami pong nasabi sa amin na bakit po ma'am, sir, paulit-ulit na lang yung mga pangalan namin, the same person. May mga surrenderies tayo na hindi nasasali dun sa mga drugs watch list. Paulit-ulit na lang na sila yung kasama, sila yung mga dinadrug test, ang ending kahit negative sila, the same pa din yung name na nandoon. So every time na nagkakaroon ng urine examination wherein matrace up natin na positive sila, yun yung isang indication na pag clear naman sila, parang saya-saya nila Mambay, okay, negative na kami. But
next time, nandun na naman ulit sila. So parang nawawalan na sila ng gana na magpa-drug test pa ulit. Parang ang focus lang ba is mabigyan sila ng ayuda. So yun yung doon. At saka isa po doon is karamihan po sa mga drug surrenderies natin ay ang mga sila yung parang pag-asa ng family. Sila yung nagbibigay kabuhayan sa family. Mga breadwinners sila. So, pag nawawala si surrendery or pag may mga cases sila, usually sa amin kasi, ang pinaka-problem doon is after a while, mabigyan sila ng, kasi nakakapag-bail din sila eh. May kapag bail sila, andun na. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nagtipon ang mga benepisaryo ng Smart Development and Learning Center sa Cotabato City para sa isang assembly and recognition program bilang pagkilala sa walang sawang suporta ni BTA Member Parliament Abdul Basit Bobby Benito sa mga batang neurodiverse at kanilang mga pamilya. Kinilala sa programang Financial Assistance Program ni MP Benito na nakinabang ng 50 batang neurodiverse na naka-enroll sa SDLC. Gayun din ang kanilang mga pamilya. Bilang bahagi ng programa, ginawad na ng SDLC kay MP Benito ang isang Certificate of Appreciation bilang pagkilala sa kanyang patuloy na pagsusulong ng inklusibong edukasyon at mga serbisyong pang-intervensyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sa kanyang mensahe, binahagi naman ni MP Benito ang kanyang personal na karanasan bilang ama ng isang batang neurodiverse. Anyang karanasang ito ang higit na nagpatibay sa kanyang hangarin na isulong ang mga programa at panukalang batas na magpapabuti sa kalidad ng serbisyo para sa mga batang may autism at iba pang developmental condition. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap na 5:47 na po ng umaga. Tatak RMN. Balikan natin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman. Balikan natin sa Radyoman Daisy, sinasabing GPH at ML pa nagkaisa sa pagpapalakas ng kakayan ng GPST. Sa detalye sa Radyoman Daisy, Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Sa layuning higit pang palakasin ang kakayahan ng Joint Peace and Security Teams o JPST, nagsanib puwersa ang pamahalaan ng Pilipinas at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF upang isailalim sa capacity development training ang mga kasapi ng Peacekeeping Force. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng Joint Peace and Security Committee o JPSC at ng Ministry of Trade, Investments and Tourism o MTIT ng Bangsamoro Autonomous Region, lumahok ang 120 miyembro ng JPST mula sa mga istasyon sa Sultan Kudarat at Talitay sa Maguindanao del Norte, Ganasi sa Lanao del Sur at Kuya sa Maguindanao del Sur sa isinagawang Financial Literacy and Entrepreneurial Mindset Workshop kamakailan. Pinangunahan ng Small and Medium Enterprises o SME Division ang nasabing aktibidad na naglalayong mabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa pagbuo ng mga konkretong plano, pagtukoy ng mga oportunidad sa kabuhayan at wastong pamamahala ng kanilang personal na pananalapi. Sa kanyang mensahe, sinabi ni GPH JPSC Chair Major General Ariel Felicidario III, retired, na layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman sa pananalapi ng mga miyembro ng JPST kasabay ng kanilang tungkuling panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa kanilang mga nasasakupan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Balikan natin sa radyoman.web. Sinasabing mga pagbabago sa RH3, ibinida ni Kapa RH13. Mga pagbabago sa RH13, ibinida ni Kapa Sinarimbo sa First Barangay Assembly Day. Sa detalye, sa radyoman.web sa Abang. DXMY. Tatak RMN Report. Malaki na ang pagbabago sa Rosa Reds 13 mula nang manungkulan si Chairman Jul Carmen Sinarimbo kung ihahambing aniya ito sa nakalipas na administrasyon. Ito ang ibinida ni Cap Sinarimbo matapos ang matagumpay na First Barangay Assembly Day ng calendar year 2026 kahapon June 29. Ibinahagi ng opisyal ang mga proyektong pang-infrastruktura
tulad ng barangay road, drainage canal, kasamang solid waste management o pagtatapon ng basura at pagiging malinis sa paligid. Sa loob naman ng 2 taon, napanatili ang kaayusan sa barangay sa tulong ng mga force multipliers sa PNP Marines at kooperasyon ng publiko. Kabilang naman sa inaasahan ng kapitan ang bagong barangay hall na ipapatayo na popunduhan mula sa tanggapan ni Cotabato City with Maguindanao del Norte, Congresswoman Baydin Paul Mastura. Pinasalamatan ni Kap Sinarimbo ang kanyang pamilya, kaibigan, konseho ng barangay at mga residente sa lugar na laging nakasuporta sa kanyang mga magagandang adikain para sa ikakaunlad ng Rosary Edge 13. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web. Samantala, 408 na thousand halaga ng illegal na droga na sabat sa Isulan. Sa detalye sa Radyo Man, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 408,000 pesos na halaga ng pinag-inalang shabu, kasabay ng pagkakaresto sa isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Kalawag 2, Isulan, Sultan ng Kudarat Province. Ayon sa Pro-12, na-recover sa operasyon ang 6 na sachet ng shabu na tumitimbang na abot sa humigit kumulang 60 grams at isang .38 revolver na may bala, isang rifle grenade at iba pang mga drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA Region 12 at iba pang police units, habang dinala kaagad ang sospek at ang mga ebidensya sa Isulan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang kaugnay na batas. Binigyan din ng Pro-12 na bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul. Samantala, public consultation sa pagtatag ng trial court sa SGA sa nagawa naman sa Kabakan. Ayon pa kay MP Butch Malang, sa detalye sa Radyo Man, Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Ipinahayag ng mga residente at lokal na mga opisyal ng Special Graphic Area ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang kanilang pagsuporta sa panukalang magtatag ng mga hukuman sa lugar o sa ilalim ito ng jurisdiksyon ng mga pinakamalapit na hukuman sa BARM. Sinagawa ang konsultasyon sa Bayan ng Kabakan sa lalawigan ng North Cotabato. Tinalakay ng Committee on Bangsamoro Justice System ang proposed resolution number 753 na layong mapalapit ang serbisyong panghukuman sa 63 barangay ng Special Graphic Area. Ayon kay MP Butch Malang, makatulong ang mga panukala upang mabawasan ang pagkaantala ng mga kaso, ituhan sa jurisdiksyon at gastusin ng mga residente sa pagdalo sa mga pagdinig sa korte. Wagayan niya public consultation tanong at legislative niya 753 diyan na nadikalukal magkatamang inisal kita sa mga justice, so mga nagigisa kailangan tayo ni korte, so mga personal pa na kailangan tayo ni mga korte, kailangan tayo ni abogado na insula na dito sa proposal isunin na ni Kadua na so sa kami man ang solo doon kita man ito sa pero sa kami bukit na nagkatya kapag nagkaparata ko siya sa DG na tuway ito ng kanadis. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama resulta ng draw ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2 Suartres lumabas 962. Alas 5 naman na Suartres 746. Alas 9 Suartres 926. Samantalang 4D naman alas 9 0413. Ang tumoy 413 sa milyones na papremyo 645. Nasa 87.9 na milyon ng jackpot prize. Winning combination po natin 33, 13, 06, 21, 18 at 44 sa 655. Nasa 53 million plus ang jackpot prize. Winning combination po natin 01, 17, 50, 25, 26 at 12. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Samsudin Mama Saunda, sa Mama Saunda family sa Ligwasan SGA, kay Hashin sa Midon. Good morning sa Dato Anggal Mitimbang, kay Mads Gundarangan Enoch sa Baguio po ng Gang Sultan Kudarat, at kay Marlon Sanchez Jeronimo, kay Sir Dato Tengel Latip, kasama si Bay sa Adad Mastura Dato Manong Latip na nakikinig po sa atin this morning. Kay Ma'am Ruby Lantaya,
At kay Sir Jun Lantaya sa Tapayan, Sultan Mastura. Good morning po sa inyong dalawa. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Man Daisy update naman sa mga Marites. Nagkita na ang sinasabing magka-look-alike na sina MMDA General Manager Nicolas Torre III at viral pares vendor na si Diwata. Sa ibinahaging video nitong Lunes, pumasa si Diwata sa hamon ng isang netizen na puntahan si Torre matapos mapansin ang kanilang pagkakahawig. Parang tama nga kayo, biro ni Diwata. Matatandaang noong June 1 ay sinabi ni Torre sa isang panayam sa kanya na gusto niyang makipag-selfie kay Diwata. Sinubukan din umano niyang puntahan ang pares vendor sa pwesto nito malapit sa Senado, ngunit hindi naabutan. Kasama mo sa DXMY 90.9 na Radyo Monday si Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Yan yung parang mag-ama. Baka yan yung look-alike o hindi lang look-alike, talaga magkasing hawig sa kulay. Susunod na si Radyo Man Erwin Kabilbigat at Radyo Man.webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning sa Radyo Man Danilo Malaran at sa Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan. Salamat po sa inyong pakikinig. Good morning.